mga kahombre ko ng Team Kalingap mga kahombre ko, lalong-lalo na at nai-issue na naman ho ang founder na si Val Matubang mga kahombre ko na meron daw kuno may-ari ng isang foundation mga kahombre ko. But I will protect my Val Santos Lingap Foundation Incorporated. Ngayon dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Val Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan. Alam nyo, delikado rin ito si Krista dito. Baka ganito rin yung sapitin niya. Kapag magkaisip ito, Yo guys, magandang araw, magandang gabi mga kalingap. Eto na naman tayo guys, mainit-init at nakakapasong issue na naman to guys. Eto, makinig kayo makagago WhatsApp at Attorney Libayan, no? Makinig kayo, may ipapanood ako sa inyo kasi puro kontra kayo sa kalingap. Lagi kayong lagi kayong kontrabida sa kalingap. Kung ano man ang ginawa ng kalingap, lagi kayong nakasalungat sa kanila. Bakit kaya? Anong dahilan nyo? Bakit kinakalaban nyo ang kalingap? Ang kalingap ay tumutulong at nakapag-scholar sila ng mahigit 30 na kabataan na hindi kayang makapag-aral. Hindi nila kayang mag-aral. Tinutulungan ng kalingap yan. Binibigyan ng allowance every month, every week. Binibigyan yan. At ang kalingap nakapagbabahay na pa ng 300 na pabahay. Kayo, ang tatanungin ko, meron ba kayong scholar? Meron ba kayong pabahay na pinapagawa sa mga hindi kayang mapabahayan? Yun lang ang tanong ni Papa Shider. Ito, panoorin nyo at pakinggan nyo si Mr. Mike Abe, no? Panoorin nyo to. Siguro dito matatauhan na kayo dito sa papanoorin nyo ito guys. Huwag na natin patagalin to guys. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pahit na notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video mga kalingap. At siyempre guys, no, huwag kalimutan supportahan sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edo Vlogs, Kalingap Rap, Kalingap Team, siyempre Kalingap Reactor, Papa Shider TV guys. At huwag na natin patagalin to para matauhan po yung dalawang puro panira sa kalingap. Panoorin na natin. Let's go! Ngayon po ay ang ating pag-uusapan ay ito pong buhay pa rin pagkalinga ng ating mga kabayan input dito po sa mga vlogger or charity vlogger, pagtulong sa mga mahirap, pagtulong po sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya po ito ang aking naging topic kasi patuloy po ngayon din na lumalala yung mga hindi naman away pero parang dating parang nagpipersonala na tungkol po sa silipan ng mga content na ginalabas sa kanilang mga channel. Ito po may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Val Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan na patuloy na sinisilip yung content nitong si Kuya Val Santos Matubang sa pagtulong sa kapwa. Ay wala naman ako nakikitang paglabag doon. Totoo yan. Kung sinasabi nila na mayroong batas na umiiral, ano po yung tinatawag na poverty porn, na may kaugnayan dito sa batas o yung Republic Act 11313. Okay? Marami hong pwedeng makasuhan kung yan ho ang inyong pag-uusapan. Yes, kasi sinasabi nyo maaaring pamimilit ng pagkuha ng video o pagpilit sa isang tao. Kasi ginagawa rin po yan ng ibang mga network ng telebisyon at mga politiko na sa gobyerno at pribadong sektor na kinakalinga nilang mahihirap pagka kailangan nila ang magpakitang sila tumutulong sa mahirap. Ayun, iba yon dahil mayroong interest yung political o yung kalinga tungkol sa mga kawanggawa ng mga TV network. Pero dito ho sa original na galawan ni Kuya Val, ang kanilang mission niya naman ay tumulong eh. Ang layunin lang niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa
sa abot ng kanyang kakayanan, wala kang problema dyan. Oh, di ba? Kailangan talaga hong palakasin at suportahan. Oh, dapat Kaya po ito suportahan na lang. naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, videoke pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang naka-recover at ang ganda na ng buhay eh. Masaya diba? na at balik na sa normal na pamumuhay. Diba? So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa naka-recover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitawan eh. Lahat ng tulong ginawa. O bakit sinisilip-silip pa? Oh, di ba? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Oh, mind your Gumawa na lang own kayo ng inyong business. sariling Tama. business Oh. na makakatulong din kayo sa kapwa. Mas okay. Oh, Pero diba? yung mga taong tumutulong ay bakit paulit-ulit na sinisilip? Oh, ito si Kung ang attorney, yung content isang nila ay attorney. tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yun. Oh, di ba? Huwag ninyong angguluhan pa ng kung ano-ano mga paglabag sa batas. Oh. At kung meron man, hamon natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po nyo sa korte. Oh, di ba? Then ang Tama. korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Galing, ang galing. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Oh, di ba? Then hayaan ang judge na mag-decide. Oh, di Hindi ba? pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide Oh, na tama tama. o mali or mali ang ginagawa ng isang Ang galing mo. vlogger dito sa kanyang content. Yun po Magaling yun to. Due process, madalit sabi. Oo, Hindi magaling. pwedeng sa social media lang. Hindi po Magaling. pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Oh, tama. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin, then ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyong dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ng abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang merong exclusive na kapangyarihan nun after diba? evidence nga, after trial. Pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personalan na yan. Oh, di ba? Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan. Huwag natin perapan at huwag natin silipin ang merong kakayanan tumulong sa kapwa. Apila na lang po, ayaw ko sana hong makaalam dito sa away na ito at gusot na ito eh. Oh. Pero ang akin home purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa irespeto. At kung Yun. mayroong mga paglabag sa batas, dalhin sa husgado. Huwag Yun. mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Oh. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi Diba? ka hukom. Di ba? So sino man po ang gumagawa ng mga panghusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Kayo yung umaabuso sa mahihirap. Kayo yung umaabuso sa karapatan ng iba. Di ba? At yun hong mga kawanggawa ni Kuya Val Santos Matubang at nung iba pang mga vlogger, ay ituloy lang po ninyo. Oh. Ang batas kailanman ay mangingibabaw at hindi ho pwedeng isang tao o dalawang tao lang ang magsasabing kayo ay mali. Huwag kayong Yes. maniwala dyan. Diba? Siguro kaya ayaw nyo dalhin sa korte ang kanya sinasabing pagka mga violation nyo dahil alam niya wala ring matibay na ebidensya. At kasi kung pagbabasihan natin, ayan po mga ebidensyang sinasabi niyang pinipilit na may video, pinipilit makunan, may napakarami hong makukulong sa Pilipinas pagka gano'n kasi ang mga politiko nga. At Tama. saka mga ibang television, ginagawa yan bilang bahagi ng kanilang public service eh. O bakit wala na nag-file ng kaso? At saka, ang ganyan pong kaso na sinasabing may paglabag sa batas, kung walang complainant, wala rin. Hindi naman pwedeng, halimbawa, isang abogado siya ang complainant. Hindi pwede. Kailangan merong legitimate complainant, then bago i-depensa ng abogado yung kaso. Oo, Hindi diba? pwedeng ang abogado ay manghuhusga, siya rin ang complainant laban sa kapwa. May maling-mali po yun. Nasaan ang due process doon? Oo So nga due naman. process po ang pairalin. Yes, tama. Okay? Hindi ang pagmamalabis o pang-aabuso ng kaalaman sa batas o kaalaman Oh. sa kung ano man nangyayari sa lipunan para husgahan ang isang tao. Para tama husgahan ka. at argabeduhin ang maliliit na tao. Ang maliit na tao ay kailangan tulungan. Tama po. Ang nagkakawang gawa para sa maliliit ay dapat ipagmalaki bilang tao, bilang Pilipino. Tama Hindi po. dapat hinuhusgahan at hindi dapat dinidiscourage yan. So Tama maging po. aral po na ito pong mga ganitong content ay kanya-kanya hong respeto at kanya-kanyang galawan yan.
Tama po. Una-una, ang YouTube, hindi naman ho nagreklamo. Kung tutuusin, kung may mga paglabag sa batas, ang YouTube po ang magiging complainant yan eh. Dahil sila ho pwedeng madamay kung sakaling may mga kadimandahan. Wala namang reklamo ang YouTube eh. Hindi man sila nagsabing, oy, Mr. Val Santos Matubang, mali ang ginagawa mo. Wala naman ho sinabing ganun eh. Tinatanggap nila yung video at saka content ni Kuya Val Santos. So, ibig sabihin, walang problema. Walang problema. Kaya yung mga mapanghusga, mapang-api, at one-sided na mga opinion at interpretation ay hindi ho nakakabuti yan sa isang demokrasyang bansa. Totoo Pero yan. bago po ako magpaalam, at tapusin itong video ito, pinasasalamatan ko lang Yun. Tinamaan kayo. Anong sabi ni Kuya Mike? Abe, mind your own business. Pakialaman nyo yung sarili nyo. Huwag kayong pumasok sa content na may content. Aba. Yun, malinaw na malinaw. Tumpak na tumpak ang sinabi ni Mike Abe. Aba. Yun, napakagaling niya. Ang galing niya mag-explain. Kaya napahinto ako doon sa sinabi niya. Mind your own business. Pakialaman nyo yung buhay nyo. Huwag nyong pakialaman ang buhay na may buhay. Kaya nga binigyan kayo ng Panginoon ng tig-iisang buhay kasi dapat gamitin nyo yung sarili nyong buhay. Hindi nyo kailangan manipulahin ang ibang buhay. Di ba? Ginagatasan nyo yung ibang buhay. Aba, matindi to. Guys, ngayon lang ako nakakita ng kapag may issue, puro panira sa Kalingap ang ginagawa nila. Ito rin si Attorney Libayan na to, puro panira din sa Kalingap. Di ba? Lagi niya sinasabi, ang batas. Tumulong tayo para guminhawa ang buhay ng mga tao. Tumulong tayo sa mahirap para makakain sila ng 3 times a day, no? Kung may kakayaan pala kayong tumulong, may pera naman kayo, tumulong din kayo. Hindi yung puro sita dito, sita doon, batas dito, batas doon. Aba, matindi kayo kung ganun. Sobrang tindi nyo, no? Puro kayo sita ng sita sa Kalingap. Magpaaral din kayo ng scholar para masubukan nyo. Magpatayo din kayo ng mga bahay na hindi kaya magpabahay para makatulong din kayo. Hindi yung kinakalaban nyo yung Kalingap. Puro kaya kalaban dito. Diba? Kaya nga hindi umiasenso yung Pilipinas dahil marami po ang mga kagaya nyo. Kaya nga maraming nagugutom na tao sa Pilipinas dahil marami po ang kagaya nyo. Diba? At sinasabi nyo pa na meron child abuse na nangyayari. Walang abuse na nangyayari yan. Merong concept yung magulang dyan. Kapag nagbablog sila, andun ang magulang. Puro mo sinasabi nyo lagi na, asan yung mga bata, mga child abuse. Walang child abuse na nangyayari. Kasama ang magulang kapag nagbablog sila. Kayo lang kasi ang nag-iisip ng marumi. Kasi baka iniisip nyo kapag nagbablog sila, wala silang kasamang magulang. Meron silang kasamang magulang. Yung kasi, kung ano lang kasi yung nakikita nyo sa video, yun lang ang pinapaniwalaan nyo. Hindi nyo na alam sa off-cam, no? Yung without scene, no? Yung without scene. Andun yung mga magulang nila, nanunood din sila. Parang mga artista lang yan, mga angels ng mga Kalingap, no? Sa artista, merong mga serye-serye na yan. Parang ganun lang yan. TGIS, gimmick, parang ganun lang yun. Puro lang kayo kasi panira sa Kalingap eh. Hindi nyo naman kayo niisip kung para saan yung pagbablog na yun, no? Hindi nyo naman kayang tumulong sa iba, puro kayo paninita, di ba? Kaya guys, anong masasabi nyo sa dalawang to, Makagago and Attorney Libayan, guys? Guys, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video for today's mga Kalingap. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pahit na notification bell button para updated kayo sa mga ilalabas natin reaction video mga Kalingap. At siyempre guys, huwag kalimutan supportahan sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, Kalingap Team, siyempre Kalingap Reactor, Papa Shider TV. Hanggang dito na lang, maraming salamat guys. I love you all. Mwah mwah, chup chup. Bye bye.